Isa sa mga hobby na talagang gusto ko ay mag-camping. Simula nung bata pa lang kasi ako, mahilig na talaga ako sa nature. Sa ilog, bundok, sa dagat at iba pang klase ng nature na pwedeng puntahan. Kaya nung nalaman ko na pwede palang mag-camping sa mga lugar na yon, nagningning ang aking mga mata. Sabi ko sa sarili ko, uy, gusto ko ding gawin yan. Para lang naglalaro ng bahay-bahayan. Noong nakabili na ako ng sarili kong motor, dito na nag-umpisa yung kagustuhan kong mag-camping-camping. Kasama ang tropa, isa sa mga naalala ko na nag-camping kami ay sa beach. Actually, hindi dapat sana kami magka-camping nun. Pero dahil sa nagtitipid kami, nag-decide kami na sa tent na lang matulog kaysa mag-check-in pa, di ba? Mapapagastos ka pa. Last year, my friends, nag-decide ulit ako na mag-camping. Namiss ko kasi siya, yung tahimik, yung preskong hangin, at yung feeling na disconnected ka sa stress ng buhay. Kaya naman, dumiretso na agad ako sa online shop at bumili ng tent. This time, sinisigurado ko na talagang quality ang bibilhin ko. Ayoko na kasi maulit yung dati na napuputulan ng pole yung tent. Siyempre, hindi lang tent ang binili ko. Bumili rin ako ng iba't ibang camping gears at doon ko na-realize na ang mahal pala ng mga camping gears. Lalo na yung mga quality at syempre mas mahal pa more kung gusto mo ng aesthetic na setup. Yung mga Instagrammable na pwede mong ipang-inggit sa mga friends mo. Kaya kung ano lang ang abot kaya, ayun na yun. Ang importante, may pagtulugan tayo. May mga gamit na pangluto at iba pa. Syempre, kasama ko rito si Ellie Bunny, si Pinya at ang best friend ni Ellie Bunny, si Prince. At nagumpisa na ang aming camping era. Pagdating namin sa unang camping site na pinuntahan namin, napahuwaw talaga ako. Ang ganda ng lugar, tahimik, presko at mapuno. At isa pa sa pinakagusto ko, may ilog na pwedeng pagliguan. Sheesh! Alright, so bago ma-enjoy ang lugar, kailangan muna naming magbuhat ng gamit. Ito talaga ang isa sa pinaka-challenging sa pag-camping. Dito ka mapapaisip na, sana konting gamit lang dinala namin. Potek, medyo malayo kasi yung spot kung saan kami pupesto. Pagkatapos naming magbuhat, ayan na. Oras na para mag-set up ng nabili kong tent. Isa ito sa mga paborito kong part ng pag-camping. Kasi sobrang satisfying kapag nakikita mo siyang unti-unting tumatayo. Basta ang mahalaga, walang sira yung tent mo. Dahil kung meron, nako, stress malala talaga. At ganun nga ang nangyari sa tent ni Prince. Habang sineset up namin, boom! Naputol yung pole ng tent niya. Hindi pa nag-uumpisa yung camping, sumuko na agad yung tent ni Prince. Syempre, hindi tayo magpapadala dyan. Na-experience na namin yan ni Pinya, kaya alam namin agad ang gagawin. Alright my friends, dahil nakapag-set up na kami ng mga tent, oras na para sa isa sa mga enjoy gawin sa camping, ang pagluluto! Oh boy, kunin mo na yung portable stove natin dyan. Alright, ilagay ko na yung butin. Hindi ba nakakatakot gamitin yan? Marami akong napapanood na sumasabog yung mga yan. Dapat yung minigasol na lang binili natin. Tsaka madali din maubos yan, lalo na kung sabaw yung iluluto natin. Oo nga no, di ba marami akong butane na binili. Yun lang, magastos nga lang. Next time, yung maliit na gasol na lang bilhin natin. Oo nga no, tipid pa. Sige, bilhin natin yun sa next camping. Sa ngayon, ito na muna gamitin natin. Magluluto na ako ng ramyun! Alright, luto na ang napakasarap na ramyun, my friends! Nagluto kami ng ramyun kasi medyo malamig yung lugar. At grabe, perfect ang init ng sabaw. Para kang may bakhag ng jowa mo kahit wala ka nun. Kahit instant noodles lang yung kinain namin, sobrang sarap. Bagay na bagay sa nature. May mga insekto pang hindi mo alam kung nahalo na din sa pagkain mo. Hindi nga lang healthy ito, kaya wag nyo araw-arawin to sa camping ha. Pagsapit ng gabi, ito na, napakasarap tumambay. Para sa akin kasi, mas gusto ko ang camping kapag gabi. Madilim, tahimik, mas rinig mo yung kapaligiran. Gantong oras din masarap makipagkwentuhan at maglaro ng card games. Hindi nga lang kami nakapag-bonfire kasi basa yung mga kahoy. Bakit? Bonfire pa naman ang isang gusto kong gawin kapag camping.
Buwisit kang ulan ka! Sumimasen! At yun na nga ang naging challenge namin sa pag-camping. Biglang lumakas yung ulan na parang bumabagyo. Kampante pa ako na hindi papasukin ng tubig yung tent namin kasi medyo quality naman yung nabili kong tent. At doon ako nagkamali. Pinasok ng tubig yung tent namin at yung ibang gamit namin ay basang-basa. Dapat pala bumili ako ng canopy, bubong para sa tent at sa mga ibang gamit namin. I failed as a camper! Buti na lang, yung camping site na pinuntahan namin, nagpapared sila ng ganun. Kaya naman, kinabukasan, nagpalagay na kami ng bubong. Pero the damage has been done! Basang-basa yung ibang gamit namin. Kaya kapag magka-camping kayo, paghandaan nyo ng mabuti. Kasi baka biglang bumagyo. May mga kararating din na mga gustong mag-camping that time. Pero nung BAM! Biglang lumakas ulit yung ulan na para bang may galit sa mga campers, ayun! Kakaset up lang nila, pero kinabukasan, umuwi din sila agad na parang nag-evacuate. Kami ni na Ellie, ipinagpatuloy pa rin namin ang pagka-camping. Sayang yung binayad namin eh. Napasabi na lang ako ng, "This is the real fan! The real challenge of camping! Enjoyin na lang natin tong experience na to!" Yup, first time ko mag-camping, kaya go, go, go! Laban na to! Kahit umuulan nung time na yon, nag-enjoy pa rin kami. Bakit? Ang sarap matulog kapag umuulan. Sabayan pa ng tunog ng ilog. Parang may free ASMR music sa tenga mo. Isa na yata to sa pinakamasarap na tulog ko sa buong buhay ko. Para akong nasa spa na may free natural therapy. Yung high cortisol ko, unti-unting bumababa. Kahit si Ellie Bunny, nakatulog ng mahimbing. At grabe, nag-breakfast, nagtanghalian na kami, tapos siya naka-sleeping beauty mode pa rin sa tent. Muntik ko na nga siya ikis para magising eh. At eto na my friends, ang highlight ng camping namin. Habang nagkwekwentuhan kami nung kagabihan, nakaramdam ng kakaiba si Ellie Bunny. Tumigil kami sa kwentuhan at tumingin sa kanya. Aloy, may narinig ba kayo? Ano yun? May sa atin. Parang wala naman akong narinig. Uy, ayos ka lang boy? Narinig mo rin pala yun, Ellie. Akala ko ako lang. Narinig mo rin? Akala ko ako lang din. Parang may tumatawag sa atin. Oh, shucks. Huwag niyo akong takutin, please. Para na akong mahihilo dito. Feeling ko masasaniban na ako. Uy, gagi, chill lang kayo. Huwag kayo mataranta, baka mas lalo sila magparamdam. Hindi ko narinig yung mga narinig nila Ellie Bunny at Pinya. Pero nung nakatulog na kaming lahat, doon naman ako nakaramdam. Bigla akong nagising sa tunog ng mga yapak. Rinig na rinig ko bawat hakbang at kita ko yung anino niya habang naglalakad sa paligid ng tent namin. Sino ka? Huwag kang magpapakita sa akin, please. Parang awa mo na. I'm sensitive. Kahoy lang kasi yung nagpatungan ng tent namin, kaya ramdam at rinig mo talaga kapag may naglalakad. Nung nawala na yung tunog ng hakbang, nakatulog na ulit ako. Kinabukasan, kinuwento ko sa kanila Ellie yung naramdaman ko kagabi. At doon na ako natakot. Gagi! Pareho pala kami nang nakita ni Prince. Akala niya ako din yung taong naglalakad kagabi sa paligid ng tent namin. What an experience! Grabe naman tong camping na to. Nakakatakot. Para tayong may ibang kasama. Kaya nga tignan nyo, tayo lang yung nagka-camping dito ngayon. Umuwi kasi yung mga kakarating lang kahapon. Grabe. Para na talaga akong masasaniban kagabi. Feeling ko mahihimatay na ako sa takot. Pang-apat na araw na namin sa camping site, kaya umuwi na rin kami. Hindi dahil natatakot kami sa lugar, kundi dahil sa ulan. Wala na kaming pamalit. Baka magkasakit pa kami. Kapag pinagpatuloy pa namin, baka makakita na talaga kami ng multo. Tapos masaniban pa si Pinya. Nako, mahirap na. Baka bigla ko pa siyang suntukin. Noong nagbubuhat na kami ng gamit papunta sa kotse, may nangyari pang aksidente kay Ellie Bunny. Nadulas siya at tumama yung shin part ng legs niya sa putikan. Naray ko! Tumakbo kaagad kami sa kanya para tulungan. Buti na lang, hindi gaano kalala ang natamong sugat ni Ellie. Ho ho ho! I'm so clumsy! Wawa naman yung baby na yan. Tara, linisan natin yung sugat mo sa CR.
Pagkatapos namin mag-impake at maglinis ng sugat si Ellie, decide kaming magkape sa Tagaytay. At doon namin tinapos ang huling araw namin na dapat sa camping. Woohoo!